Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay ihahatid ko sa inyo ang tatlong nakakaaliw na mga istorya na inilalarawan ang regalo ni Padre Pio sa pagbabasa ng mga puso ng mga tao. Sila ay hango pa rin sa libro ni Graciela de Nuncio Mandato, kung saan itinala niya ang mga ito. Halina kayo at panoorin ang mga istoryang ito. Manatiling nakatutok. Isang matalik na kaibigan ni Padre Pio, si Nicola Labanga, mula rin sa Petrelcina, ay kakilala niya noong siya'y binata pa. Si Nicola ay isang manggagawa ng sapatos. Isang gabi habang nasa San Giovanni Rotondo si Padre Pio, nakaranas si Nicola ng matinding pananakit ng kanyang ngipin at nagsimulang magreklamo. Halos hindi na siya makapagsalita. Sa kwarto niya, isang larawan ni Padre Pio ang nakasabit sa dingding. Sinabi ng asawa ni Nicola, "Nicola, tawagin mo ang pangalan ni Padre Pio at manalangin at gagaling ka." Nagalit si Nicola at habang nakahiga sa kama, pinulot niya isang sapatos at ibinato sa larawan ng padre. Pagrereklamong sinabi niya, "Ano ka mo? Kailangan mo pa rin bang tawagin ang pangalan niya?" Halos isang taon na ang lumipas at natagpuan ni Nicola ang kanyang sarili sa San Giovanni Rotondo papunta kay Padre Pio para makapagkumpisal. Pagkatapos mangkumpisal, nagtanong si Padre Pio, "Nicola, ano pa ang kailangan mong sabihin sa akin?" "Wala nang iba, Padre Pio," sagot niya. Pagkatapos ay sinabi ng Padre, "Nang inihagis mo ang sapatos sa aking larawan, naisip mo bang matatamaan mo ako dito mula sa Petrelcina? Sumasakit ang iyong mga ngipin at inilabas mo ang galit sa akin." Namutla si Nicola. Nagtataka kung paano nalaman ni Padre Pio ang tungkol sa isang bagay na matagal nang nangyari at mula pa sa napakalayo. Sa Bologna, maraming tao ang may debosyon kay Padre Pio. Isang araw, binisita sina Graciela de Nuncio Mandato ni Salvatore Sigigliuzzi at ang kanyang asawang si Hermana. Nanggaling sila sa San Giovanni Rotondo at nagkataong nakipagkita sa kanyang ama na nagsabi sa kanila na siya ay nakatira na ngayon sa Bologna. Natuwa silang makita silang nakatira doon. Nawalan ng paningin si Salvatore pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig bilang resulta ng isang sakit. Madalas binibisita nila ng kanyang asawa si Padre Pio. Nagkaroon sila ng tatlong anak na lalaki. Ang kanilang bunsong anak, si Albert, ay tumanggap ng kanyang unang banal na komunyon mula sa mga sugatang kamay ni Padre Pio noong 11 ng Agosto noong 1958. Minsang tinanong ni Albert ang padre tungkol sa pagkabulag ng kanyang ama. Sabi niya, "Padre, nagagawa mong gumawa ng napakaraming himala. Bakit hindi mo makuha ang biyayang makakita ang aking ama?" Tumingin sa kanya si Padre Pio at sinabi, "Tanungin mo ang iyong ama. Ayaw niya ng biyaya." Pumunta si Albert sa kanyang ama at sinabi sa kanya at nakausap niya ang padre. "Humiling ako ng biyaya para sa inyong paningin, ngunit sinabi niya sa akin na tanungin kayo tungkol dito," sabi ni Albert sa kanyang ama. Ang ama ay nagsimulang umiyak at sinabi, "Totoo iyan. Hindi ako pumayag sa padre dahil narinig ko ang isang tinig sa loob ko na nagsasabi na dapat kong ialay ang aking pagkabulag kay Jesus." Makalipas ng ilang sandali sa isang pagbisita sa San Giovanni Rotondo, si Salvatore ay nasa isang pulutong ng mga tao na naghihintay na makapagkumpisal. Nang mapansin siya, bumaba si Padre Pio sa hagdanan na patungo sa simbahan at lumapit kay Salvatore. Tumingin sa kanya ang padre at ilang saglit nakita ni Salvatore ng malinaw ang mukha ni Padre Pio. Pagkatapos
ay magiliw na hinawakan ng padre ang mga mata ni Salvatore. Labis na naantig si Salvatore na pinahintulutan ni Padre Pio na makita siya kahit lamang sa maikling sandali. Inihandog ni Salvatore ang kanyang pagkabulag at nagkaroon ito ng malakas na epekto sa lungsod ng kanyang tinitirhan. Maraming mga komunista sa kanyang lungsod at marami sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Naantig sila sa pananampalataya at kapayapaan ni Salvatore, ngunit lalo silang naantig sa kapanatagan niyang tanggapin ang pagkawala ng kanyang paningin. Nag-organisa siya ng maraming relihiyosong grupo na nagbunga patungo sa mas mahusay na pagbabago ng buhay. Nagdala siya ng maraming lalaki kay Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Sa Bologna, si Salvatore at ang kanyang asawa ay madalas na bumisita sa tahanan ni Graciela. Naging ninong pa nga siya sa pangatlong lalaki na anak ni Graciela na pinangalanan na si Paulo Paris. Isang umaga, dumating si Silvio Iscoca sa bahay ni Graciela Denuncio Mandato at sinabi sa kanila na papunta na siya para bisitahin si Padre Pio. Umupo siya sa habang ibinibigyan siya ng kape ng ina ni Graciela at nagsulat ng mensahe para sa padre. Inilagay niya ito sa isang sobre at binigay kay Silvio para ibigay sa padre. Pagdating niya sa San Giovanni Rotondo, nagtungo si Silvio para mangumpisal. Nang matapos siya, tinanong siya ni Padre Pio, "May sasabihin ka ba sa akin?" "Wala na po, padre," sagot niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Padre Pio, "Kaninang umaga ay pumunta ka kina Paris at Maria, yung mga magulang ni Graciela, at nakipagkape ka sa kanila. Nakalimutan mong ibigay sa akin ang pagbati ni Paris at ang sulat na ibinigay sa iyo ni Maria." "Ay, oo nga, padre," tugon ng malilimuting si Silvio. "Narito po ang sulat." Nang bumalik siya sa Pietrelcina at sinabi sa pamilya ni Graciela ang nangyari, namangha sila. Sinabi ni Silvio, alam na ni Padre Pio ang lahat ng nilalaman ng mensahe bago pa ang lahat. Sa ibang pagkakataon, nang dumalo si Silvio kay Padre Pio, isang babaeng taga Pietrelcina ang nagtiwala sa kanya ng isang kahon ng candy para ibigay sa padre. Sa paglalakbay sa pamamagitan ng tren, si Silvio ay nagutom ng gusto at kumain ng ilang candy, ngunit maingat na ibinalot muli ang pakete. Pagdating niya sa San Giovanni Rotondo at nakipagkita kay Padre Pio, tinanong ng padre, "Silvio, kamusta ba ang biyahe mo sa tren?" "Mabuti naman po, padre," sagot niya. Saka inabot sa kanya ang pakete ng binalot na candy. Tumingin sa kanya si Padre Pio at nagtanong, "Silvio, ilang candy ang nakain mo sa tren?" Hindi alam ni Silvio ang sasabihin. Ikinuwento niya na walang may tatago kay Padre Pio. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay.
Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming video account. Pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon. At ito po ay www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At ginagarantiya ko po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.